Ayan, hello mag-aaral ng Balara High School. So, congratulations at nakarating ka sa Module 3. At dahil dyan, ito na po yung huling module para sa ika-4 na markahan. So, tungkol po ito sa politikal at pansibikong pakikilahok. So, alamin natin ano nga ba ang ibig sabihin ng politika at pakikilahok. So, sabi po sa salitang Griego, nagsimula po ang salitang politika sa salitang polis na nangangahulugang mga gawain sa isang lungsod-estado. Okay? At habang ang pakikilahok naman ay galing sa salitang Latin na participation. Ang ibig sabihin po ay makisali o makibahagi. So, meron kang gawain sa isang lungsod-estado na makibahagi o makisali po sa politika. So, pag sabing politika, hindi naman siya nangangahulugan na ikaw ay isang politiko. So, ikaw ay politiko, ikaw na ay isang dahil nakikisali ka sa politika, ikaw na isang politiko. Hindi po yun. Okay? So, alamin natin ang dalawang uri ng pakikilahok. Tandaan mo, pampolitika kasi ito ay may kinalaman sa mga namumuno sa ating bansa. Okay? So, dalawang uri ng pakikilahok, tuwiran at saka hindi tuwiran. Pag sinabi pong tuwiran, direktang naipaparating ang ninanais sa kinaukulan. At ang dituwiran naman ay ang pagboto. So ngayon, ayon po sa artikulo, sino-sino nga ba maaaring bumoto? Okay? O yan, unang pakikilahok mo ay ang pagboto. So yung mga 15 years old to 17 years old, ayan, nakaranas na kayo na bumoto ng SK. Okay, so nung nakaraang elections. And yung sa Artikulo 4 po, yung tinatawag natin na suffrage. Okay, suffrage po is U-F-F-R-A-G-E. Okay, suffrage yan po yung nakarapatan natin sa politika. Okay, kasi maaaring tayong tumakbo bilang presidente o kahit anong posisyon, basta ito po ay na-meet mo yung requirements. Okay, so ito naman po ay may karapatan tayong bumoto, makilahok. Again, Artikulo 5, suffrage. So, una dyan, dapat ikaw ay mamamayan ng Pilipinas. So, alam mo na yon. Sa Article 4, nakapaloob doon yung pagkamamamayan natin o citizenship. So, kung ikaw ay isang mamamayan ng Pilipinas and maaari kang bumoto, hindi diskwalipikado ayon sa sinasaad ng batas. Kung wala ka namang krimen na ginawa, ikaw ay di naman nasentensyahan, ayan, maaari kang bumoto. 18 years old pataas, ito kasi sa national election yung tinutukoy dito. Okay? At tumira sa Pilipinas ng kahit isang taon at sa lugar kung saan niya gustong bumoto. So, dito sa Pilipinas kasi, kailangan 6 months ka sa isang lugar. Halimbawa, dito sa Metro Manila, tapos lumipat ka sa probinsya, maaari kang bumoto basta ikaw ay nakatira na ng 6 months, okay? Bago mag-eleksyon. Okay, so pwede kang doon bumoto. Ayan, ito naman yung tumira sa Pilipinas ng kahit isang taon. Ito yung mga halimbawa, yung mga nag-abroad tapos bumalik na sa Pilipinas. So, dapat at least 1 year ka. Okay? Na tumira sa Pilipinas. Okay, yung mga OFWs na bumalik na sa Pilipinas. So, kailangan 1 year bago ka muling bumoto. O di naman kaya yung mga ayun, yun. Okay. Sino-sino ang mga
diskwalipikadong bumoto. So, mga taong nasentensyahan na makulong ng hindi bababa sa 1 taon, maaari siyang makaboto muli pagkaraan ng 5 taon pagtapos ng matapos ang parusang. Ito yung mga tao po na nasa bilibid na. Okay, nasa Muntinlupa kasi sila kasi yung mga nasentensyahan na halimbawa isang akusado dumadaan pa sa due process, hindi pa naman siya nasentensyahan, maaari pa po siyang bumoto. Yan yung mga tao na nasa mga police station pa lang. Yan. Okay? Yung mga nasa city jail na tinatawag. So, ibig sabihin, hindi pa po sila na sentensyahan or nahatulan ng pagkabilanggo kung ilang taon man yan. So, pwede pag halimbawa na sentensyahan siya ng 5 years lang, okay, or 1 year lang, ayan. So, pwede siyang bumoto, pero after 5 years pa, kasi para mapatunayan na hindi na siya lalabag po sa batas at gagawin niya na yung mga tungkulin niya bilang isang mamamayan. Okay, ganun yun. So, mga taong nasentensyahan ng hukuman sa mga kasong, ayan, rebellion, sedition, paglabag sa anti-subversion. Ito yung mga yung mga anumang krimeng laban sa seguridad ng bansa. So, yan yung mga medyo nagbabanta. Yan yung mga kaso na laban sa yung seguridad, yung nagbabanta sa buhay ng security ng ating bansa. So, maaari siyang makaboto. So, again, nasentensyahan kasi maraming nasentensyahan ang kaso ay hindi naman rebellion, hindi siya part ng, or hindi niya nilabag yung seguridad ng ating bansa. Okay? So, halimbawa, nakapatay lang siya, nagnakaw, ganon. So, hindi siya kasama dito sa rebellion. Okay? So, hindi siya kasama sa anumang krimen laban sa seguridad ng bansa. So, maaari siyang makaboto muli pagkaraan ng 5 taon matapos ang parusang. Same lang din, basta mahatulan. After 5 years pa po, maaring bumoto muli. At mga taong idineklara ng mga eksperto bilang ito ata yung mga bail o yung mga nagbi-bail ba? Okay. Ayan, yung mga wala sa katinuan, yun yung mga may bali o mga taong dumadaan sa wala sa katinuan. So, hindi sila pwedeng bumoto. Again, hindi maaring bumoto ang wala sa katinuan. Okay? Pero hindi to basta-basta na, dahil nakikita mo na yung kaklase mo wala sa katinuan. Joke lang. Kundi, sabi po dito, by expert. So, merong certificate na nagpapatunay na wala talaga siya sa katinuan, kaya hindi siya maaring bumoto. Okay? So, yun lang po ang mga diskwalipikadong bumoto. So, other than that, maaari pong bumoto basta mamamayan po ng Pilipinas. Paano naman po yung mga nasa abroad? Ayan. Meron po tayong matatawag na absentee votee, din man kaya may mga pupunta po sa ibang bansa. Actually, meron talaga nun sa mga FWs na pwede po silang bumoto. So, meron po, nagkakaroon po yan actually, mauna silang bumoto sa atin. Okay, yung mga OFWs. So, may mga inaatasan po na may designated area na kung saan ang mga FWs ay maaaring pong bumoto dahil sila pa rin ay mamamayan ng bansang Pilipinas as long as hindi nila binitawan ang kanilang pagiging isang Pilipino. Okay, klaro yon. Okay, so iba pang paraan. Ayan, kaya naman, vote wisely po tayo, ha? And ayan, so ngayon, 'di ba? So ngayong week na 'to ay meron pong kumpanya
ang SSLG. So, naway, bumoto po ang lahat and vote wisely para po sa kapakanan, para po sa pagbabago, para sa ikauunlad ng Balara High School. Ayan, so kung kayo naman ay boboto sa national election, yan, sa mga 18 years old and above. Next year po kasi meron tayong national election. So, naway bumoto tayo ng matino, okay? Bumoto ng maayos. Hindi dahil ito yung gusto ng nakakarami, pero you have to stand kung sino dapat. Okay, wag na tayong magpaloko muli. Okay, kasi actually lagi naman tayong nadadala, okay? Naiimpluwensyahan ng ibang tao, okay? Na siya yung piliin, pero kailangan pa rin ng masusing background about that candidate kasi mahalaga yun, hindi yung wag nating sayangin yung boto natin. Okay? Kaya nga 'di ba, vote wisely. Okay? Maging wais sa pagboto at iwasan na ipagbili yung boto mo. Kasi ito yung mali sa mga prinsipyo ng mga tao. Dahil enjoy now, pay later. As in later talaga, as in long term pa. 'Di ba? Ilang years nating pagdudusahan ang mali nating desisyon dahil mali yung ating binoto. 'Di ba? So, please lang kung may makikita naman po kayo na mga taong ipinagbibili yung kanilang boto, yan lalo na sa mga magulang. Kasi ganito yung mindset nila. Makakatulong itong pera na ito sa pangkain kasi nagugutom kami. Oo, nandun na tayo. Pero ayaw ba natin na magkaroon ng pagbabago? 'Di ba? Sa ating komunidad, sa ating bansa. Dahil lang, ayan tandaan ninyo, okay, yung mga pinagbibili nila na boto, okay, yung mga ginamit nilang pera sa pagbili ng boto, ay babawiin po nila yan sa kaban ng bayan. 'Di ba? Mas mahirap, okay? Mas lalong maghihirap ang bansang Pilipinas kung ganun ang mindset. So, ano kasi yan responsable ang bawat isa sa atin. So, wag magbulag-bulagan, kundi kung mayroong anomalya, ipagbigay alam po yan. Again, ikaw ay isang mamamayan, kailangan mong makialam, kailangan mong makilahok. Okay? So, yan. Wag kang magpabulag sa pera. Ayan. So, ito naman ay iba pang paraan para ikaw ay makilahok. Okay. So, malayang pamamahayag at mapayapang pagtitipon. So, ang karapatan sa pamamahayag po ay nakapaloob po yan sa ating saligang batas. So, yan po ay constitutional rights. Okay? Sa Artikulo 3, ayan po yung sinasabi ko sa inyo na Article 3, Bill of Rights or Katipunan ng mga Karapatan. Ang karapatan na ito ay hindi lamang para sa pamamahayag, pero ito ay karapatan na tinatamasa hindi lang ng mga influencer, okay? Okay, ng mga media, okay? Kasama ka din, syempre. Tinatamasa ng lahat ng mamamayan, tungkulin ng media na ipahayag sa madla ang ito naman, 'di ba, wala yung pamamahayag at mapayapang pagtitipon. Ayan, so kabilang diyan ang pagpapaalam. Ayan, trabaho po 'yan ng media, ng reporters at hindi po ng influencer. Okay, ng hindi kung sino mang vlogger. Yan po ay trabaho ng mga reporters ng media na ipahayag
sa madla ang mga nararamdaman, 'di ba, nakikita at naiisip ng mga tao tungkol sa media na bibigay ng sapat na impormasyon. Dapat hindi itinatago, 'di ba? During election, kailangan sa sinasabi na ini-encourage tayo ng mga reporters, kapag merong anomalya, isumbong ninyo. Kayo ang reporter ng komunidad. 'Di ba? Huwag niyong itago kasi mahalagang malaman yan ng bawat isa. So, ang impluwensya naman, kailangan maging ayan. So, sa media po kailangan ng transparency. Ibig sabihin, transparent, wala dapat bias, hindi dapat bias at walang kinikilingan, 'di ba? Walang pinoprotektan kasi trabaho po ng media na ipaalam kung ano man ang nangyayari sa ating bansa. At tungkulin din po ng media, ayan sa impluwensya, na magbigay ng sapat na impormasyon sa mamamayan para po makabuo ng sariling opinyon tungkol sa iba't ibang issue na kinakarap ng ating lipunan. Kaya mahalaga na manood ng balita. Okay? At huwag pag-aksayahan ng panahon ang mga fake news. Hindi ka maaaring magbigay ng mga opinion na wala kang basihan. Hindi opinion yun. That's personal opinion. Pero kung sa mga issue sa lipunan, kailangan po tayo updated. Okay? Dapat may mga impormasyon tayo. Kaya tamang impormasyon dapat. So, pangalawa ay ang pagsali at pagsuporta sa mga organisasyong pampolitika. So, una dyan ay ang partidong politikal. Sa mga samahan ng pampolitikal na nagnanais na mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa pamahalaan. So, layunin po nito na pagsamahin, ayan yung sa partidong politikal, layunin na pagsamahin at pag-isahin yung mga tao. So, para kung pareho sila ng ideolohiya at plataforma. So, as you can see, kapag during election, di ba may mga partido political. So, halimbawa, mamaya, meron pala dito. Okay, so mamaya ano natin yan. So, next is yung mga pansektor ng mga kinatawan o party list. Yung mga party list na kinabilangan po ng mga manggagawa kasi pansektor. So, manggagawa, magsasaka, mga maralitang tagalungsod, mga katutubo, yan, mga kababaihan, kabataan, yung Gabriela party list, yan kagaya sa amin. You have the ACT party list, ayan, mga kabataan at iba pang sektor. So, layunin ng party list class na makagawa ng batas na tutugon sa pangangailangan directly sa kanilang party list, sa kanilang sektor na kinabibilangan or kinatawan. Okay? So, sila din po ay may kapangyarihan na magbigay or bumuo ng batas. Okay? Tungkol lamang po yan sa kanilang kinatawan na party list. Okay? Sa kanilang kinatawan na sektor. Okay? Kasi sila po ay representative. Sila po ay mga congressman at congresswoman. Okay? So, narito po ang mga ilan lamang sa partidong politikal. Ayan. So, kung napapanood niyan during election, ang gugulo, di ba? Nationalista Party, NP, Partido Liberal, kung kanino man yan, kung red, white, blue, kung anong color yan, dilaw, pink, di ba? Yan. So, Partido Liberal o LP, yan narinig niyo yan during election. National Unity Party, United Nations Alliance, so UNA, Lakas Christian Muslim Democrats, Pwersa ng Masang Pilipino, Nationalist People's Coalition or NPC, laban ng Demokratikong Pilipino. So, kung sino yung mga pinakamalakas na partido, yan yung mga sinusuporta ng mga tao. Pero sana background check pa rin. Okay? Sa pansektor naman na kinatawan
o party list. Yan yung Bayan Muna, Citizens Battle Against Corruption, Ako Bicol, Ang Probinsyano, Akbayan, yan, Gabriela, ACT Teachers, Kabataan, One Pacman, ACT CIC. So, alam nyo, ilan lamang yan sa mga parties, pero actually mas madami pa ang mga tumatakbo or mga party list kaysa ah, sa mga tumatakbo talaga sa like for example, senators, yan yung mga congressman, yan. Mas madami pa yan yung mga party list kaysa sa mga nasa ano, yan yung mga binanggit ko. Okay, so noong 1995 po, naipasa ang RA 7941 o ang party list system. Okay, so kasi baka sabihin ng mga party list paano naman kami? Kasi puro ano na lang national. Paano naman yung mga sectors namin? Marami din naman kami pangangailangan. So dito noong 1995, naipasa po yung RA 7941 o ang tinatawag natin na party list system. Kaya na kung saan pinahintulutan na makilahok ang mga organisadong grupo sa pambansang politika. Okay, so during 1995 po yan. So as you can see, napakadami nila pero 20% lang ang pwede nilang maupuan. Okay? Sa mababang kapulungan o sa kongreso kasi sila po ay parte po ng mababang kapulungan o ng kongreso. Okay? Nasa lower house lang yung mga yan. So, yan. Again, ito ang layunin nila ay may pagtanggol yung kanilang mga sektor. Okay, so yeah. Okay, ano pa? Ano pang mga paraan para sa pakikilahok, paglahok po sa civil society groups, yung mga samahan na kung saan naipaparating ng mga mamamayan ang kanilang pangangailangan sa pamahalaan. Kaya meron tayong dalawang uri ng civil society group, yung NGO, non-governmental organization, at ang people's organization. We say non-governmental organization. Wala po itong kinalaman sa pamahalaan. Ito ay mga private sectors, mga binuong samahan para matugunan yung pangangailangan ng mga certain people. Okay. So, sila yung nagbibigay ng libreng serbisyo, yung mga medical missions, feeding programs, yung mga ayuda, libreng scholarships, okay, libreng pag-aaral, yan. Okay, for sure meron yan sa inyo nakabilang sa mga enjoy. Like, yan yung mga halimbawa yung sa churches, yan, di ba, mga churches na may mga may mga scholarship hanggang sa college. NGO po yan, wala pong kinalaman ang government dyan. Okay, so, ang PO naman, o mas kilala din sa tawag na grassroots organization. Okay, kinabibilangan ng mga mamayang direktang naapektuhan ng mga problema o krisis at may partikular na layunin at ipinaglalaban. So, halimbawa po dyan yung mga sektorial na pangkat ng kababaihan, kabataan, magsasaka, mangingisda at iba pa. So, again, samahan po ito ha. Samahan, it's either sectorial man yan, your people's organization, or NGO. So, halimbawa po ng people's organization ay halimbawa po ng people's organization, ayan yung traditional organization o tanggos, ayan yung mga organisasyon na tumutulong sa mahihirap na pamilya at individual sa pamamagitan ng kanilang pagkakawanggawa. Funding agency, NGO, so FODANGOS, mga organisasyon naglalayong magbigay naman ng tungkuling pinansyal. So, ito mga people's organization na ito, meron silang certain na pangangailangan, okay, para sa gusto nilang tulungan, okay, ng mga sectors.
So, ayan yung mga livelihood program, yan po yung kanilang yun naman po yung sa Fondangos. While the development, justice, and advocacy NGOs, mga organisasyon na nagbibigay ng serbisyong legal at medikal. So, di ba, may mga medical missions, may mga nagbibigay din po ng mga legal advices, ayan, lalo na yung mga mahihirap na hindi kaya pong mag-provide or magbayad ng attorneys, yan. Government run and initiated people's organization or gripo, organisasyon na nabuo sa pamagitan ng pamahalaan. Ang pang-anim po, genuine autonomous POs or GAPO, mga POs na itinayo mula sa inisyatibo ng mamamayan at hindi ng pamahalaan. Okay? So, proceed naman tayo sa mga gawaing pansibiko. So, pakikilahok po, pag sinabing gawaing pansibiko, pakilahok sa mga gawaing pangkaunlaran at naglalayo na malutas sa mga suliranin o isyu ng dapat na mabigyan po ng pansin. Tandaan mo na mga gawaing pansibiko ay nakakatulong po ito para mabawasan yung mga suliranin na kinakaharap ng ating bansa. Again, gawain po yan ng mamamayan. Okay? Katuwang po ang ating pamahalaan. Hindi po kaya na tulungan ng ating pamahalaan ang lahat ng mga nangangailangan. Kaya ikaw at ako, kailangan po ang bawat isa para magtulungan. Okay? Dahil as you can see, yung government officials natin ay kukonti lang naman sila. Okay? Yung mga mga tao sa pamahalaan natin, kaya yung pamahalaan natin, kukonti lang sila. Kaya ang ating pamahalaan ay nangangailangan ng ating tulong. Okay? So, kung kaya naman nating tumulong, gawin po natin. Okay? So, hindi naman kawalan yan. Hindi naman hindi nawawala ang iyong kagandahan at kapugian. Ba kung ikaw ay tutulong, mas popogi ka nga, mas gaganda ka nga, 'di ba? Kapag tayo ay tumutulong sa ating kapwa. So ito naman ang mga halimbawa ng gawaing pansibiko. Una diyan, ang pagsali sa mga organisasyong pansibiko na may layuning makatulong sa pag-unlad ng pamayanan ng ating bansa. So, I think some of you ay mayroong mga sinalihan ng mga organisasyon sa barangay, sa inyong komunidad. Especially siguro yung mga ano ninyo, yung mga parents ninyo. For sure may mga organisasyon yan na sinalihan, okay, para mas makatulong sa ating bansa. So, ang organisasyong pansibiko ay mga samahan na pinangungunahan ng mga private sector. Okay? So, hindi ito pinangunahan ng pamahalaan, kundi meron po kaakibat or kaagapay po yan ng pamahalaan po natin. Okay. So at mga non-governmental organization or NGOs, sila ay naglilingkod ng walang bayad at tumutulong sa iba't ibang panlipunang gawain. Ang kanilang gawain ay maaring may kinalaman sa pagsugpo sa katiwalian, pagsusulong ng mga programa laban sa kahirapan, at pangangalaga po sa ating kapaligiran. So lahat ginagawa ng ating mga kababayan upang matulungan pang ating pamahalaan, at inaasahan po tayo na tumulong at makilahok po sa organisasyon at gawin po natin yung gawaing pansibiko. Okay? So, ito naman po yung mga pribadong samahan na tumutulong sa mga mamamayan. Kagaya na sinabi natin kanina, yung mga NGO o yung mga non-governmental organization na mga private sector. So, halimbawa na po dyan ay ang Gawad Kalinga. So, ang Gawad Kalinga, ang layunin nito ay mabawasan ang bilang ng mga mahihirap na Pilipino. Okay? So, as you can see in the picture, ayan, so ginagawa nilang lahat. Merong mga feeding program,
kung papansinin niyo merong building of mga pabahay. Ayan, yun po yung proyekto ng Gawad Kalinga. Kasama po nila diyan yung mga yung mga volunteers, ayan, yung mga and kagaya dito, yan, kung may kakayahan naman kayo, ayan, for sure, of course, meron kayong kakayahan na ibahagi yung inyong kaalaman. Yan, pwede po kayong mag-volunteer yan sa Gawad Kalinga, yung mga non-governmental organization. Yan, so simpleng paraan na yan, napakalaki na po ng impact niya, napakalaki na pong epekto niyan sa ating bansa. Okay, yan yung sa pagtuturo, yan, libreng pagtuturo sa mga out of school youth na mga kabataan. Okay, yung mga pagtuturo nga lang dyan sa mga, 'di ba, yung sa mga bata na nakikita natin na hindi talaga sila nakapag-aral, tulungan natin sila. Okay, ibahagi natin yung kaalaman natin. Kasi alam nyo ba na pag ginawa po natin yan, maalala ng batang yan. Kaya yung ginawa ninyong kabutihan at posible na dahil sa ginawa ninyo na yun ay maging matagumpay siya. Okay? So, yan. Ayan din, hindi lamang, ayan, naglalayon din sila makatulong sa pamagitan ng pagpapatayo ng disenteng bahay. Yan yung mga tinutulungan nila, yung mga tao, yan, yung mga walang bahay, mga nasa kalye nakatira, yung mga sa kalsada, sa tulay. Ayan, so, nagpapatayo sila ng bahay, tapos doon na po nakatira yung mga tao na nirescue nila. Okay, so yung mga batang hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay yan, pag-aaralin po ng organisasyon na yan. So nais nito na makabuo ng isang komunidad na kung saan ang mga tao ay nagtutulungan, may pagmamalasakit at nagbibigayan. So itong Gawad Kalinga po ay sa community. So since na meron silang pabahay, so dyan sa na yan, sa pabahay na yan, dyan nakatira yung mga tao. Diyan mismo nagtutulungan po sila. Okay, para mas mapaunlad nila yung community nila. Yan, nakikita po ninyo dyan sa picture. Diba? Napakagandang pagmasdan na meron talagang ginagawa ang ating mga kababayan para maiangat yung kapwa Pilipino natin. Okay, sumunod naman ay ang Red Cross. Ayan, Philippine Red Cross. Ayan, so pansinin niyo po yung logo ha. Ito naman po, ang Philippine Red Cross, ang pangunahing tungkulin niya ay mangalap at mamahagi ng dugong panagip buhay o yung mga pagdugtong buhay. Kasi yan, di ba? Sobrang halaga ng dugo. So kung 18 years old pataas na po kayo, pwede po kayong mag-donate ng dugo. And hindi po ito masama halimbawa, nakuhanan kayo or nag-donate kayo ng dugo, ito'y nakakatulong po sa ating katawan na mag-generate ulit yung ating mga cells, yung mga blood cells natin sa katawan. So, nare-renew yung ating blood. Okay, so, ayan yung pinaka-main or pinakalayunin nila. Kaya binuo nila yan. Ngunit, meron pa syempre silang iba pang ginagawa. Yung kagaya dyan sa picture, nagre-rescue sila kapag may mga sakuna, katuwang po ng ating pamahalaan. Okay? May mga pandemya. Ayan, yan kagaya may mga sakuna po. Yan at iba pa na pwede nilang ma-extend yung kanilang tulong. So, pwede po kayo dyang mag-volunteer class. Okay? Pwede po. Yan yung yun yung mga bagay na pwede nating maitulong din sa kanila at sa ating mga kababayan. Okay, so nakasentro po sila sa kalusugan. Ayan. Philippine Red Cross. Sumunod naman ay ang PAWS or the Philippine Animal Welfare Society. So as you can see, syempre, ang PAWS po ay isang organisasyon na may programang naglalahad na mapangalagaan at magbigyan ng proteksyon ang mga hayop. At nagbibigay ito ng saklolo sa mga hayop na nakaranas ng malulupit at gawain na maaaring makasakit sa mga ito. So, syempre, lalo na yung dogs, diba? It's a
best friend. So, para po mabalanse yung ecosystem natin, ay dapat pangalagaan din natin yung mga hayop, ayan, yung mga hayop po na dapat hindi sila nakakaranas din ng mga pagmamalupit. Yan, yung mga maaaring makasakit sa kanila. So, by that, ayan, nakakatulong. Paano nga ba kayo makakatulong dito sa PAW? So, pwede po kung kaya nyo, yun yung gusto mag-adapt ng mga doggy, ayan, gusto niyo mag-adapt ng mga hayop, ayan, punta po kayo dyan sa PAW. Yan, yan, nakakatulong po kayo. Yan, kasi sila po ay nagre-rescue ng mga ah, yung mga aso na mga nasa kalye or mga nasugatan, ganyan. So, ang pwede nyo namang gawin ay mag-volunteer or mag-donate. Okay? So, lahat yan mga organization, kung hindi nyo kayang sumali, makilahok sa kanila, ay maaari naman po tayong mag-donate. Okay? Ng kanilang mga pangangailangan. So, kung hindi nyo naman kaya mag-donate kasi wala pa kayong pera, yung volunteerism, yung ikaw mismo, okay, mag-volunteer ka. Yon. So, yan. Yun yung paraan na makakatulong po tayo. Okay. Sumunod naman, mga dapat mong gawin upang makapaglingkod ka. So, magboluntaryo ka sa mga daycare center bilang assistant or tumulong ka sa mga gawain doon. Ayan, malaking tulong na po yan. Kahit magsaway ka sa mga batang makulit. Yan, malaking tulong na po yan sa komunidad ninyo. Mabigay ng libreng tutorial. Yan, lalo sa mga mag-aaral. Yan pa lamang ang kaya ninyong gawin. Wala naman sa inyo ang hindi marunong magbasa, magsulat, o magbilang. Yung magandang asal, isipin natin. Hindi, joke lang. For sure, lahat naman kayo ay may magagandang asal kahit papaano. Kasi nag-aaral naman kayo. So, ibahagi niyo po yan, lalo na kasi napapansin natin yung mga kabataan, okay? Na mas maliliit pa sa inyo, ang gagaling. Okay? So, hindi na magaganda yung asal nila. So, naway ipakita din natin at diba, maituro din natin sa kanila. Okay, sumunod naman po ay ang pagsasagawa ng feeding program. Yan, so sa school, di ba ginagawa yan? So, pwede tayong tumulong. Okay. Next po, paghihikayat sa mga kapitbahay na dumalo sa mga libreng seminar na may kinalaman sa mga programang pangkabuhayan. So, narinig mo, ay, may livelihood program doon, mga kapitbahay. So, pwede tayong manghikayat. Okay? O, pwede ka din naman sumali. At pag nakasali ka na, pwede ka naman din magturo. Ganun. So, let's make a way para makatulong sa kapwa. Maring ibalita sa mga kapitbahay kung may mga organisasyon na magsasagawa ng mga medical mission sa inyong lugar. Okay, mahalaga yan na yan, maibahagi po natin. Sumunod ay makibahagi sa mga clean and green activities ng iyong komunidad. So, kagaya po ng pag paglilinis sa mga estero, wawalis sa kalsada. Kahit nga sa school natin nakakatulong kayo pag may nakita kayong basura, huwag niyo namang daanan. Okay, pulutin niyo naman. Kasi paano malilinis yung ating paaralan kung ang lahat kayo ay dinadaanan lang yung basura? Ano pa yung sense na nagturo tayo ng suliranin sa kapaligiran kung wala rin namang nagbago, 'di ba? So sana magbago naman kayo. Sana, 'di ba? Sana maisip ninyo na napakahalaga po na alagaan natin ang ating kapaligiran. Tingnan niyo naman sa panahon ngayon. Yung climate change po, yung naranasan natin na sobrang init, yan ay consequence lamang ng mga ginawa natin, 'di ba? Magtapon irresponsableng mamamayan ng ating bansa. Okay? Kasi hindi
dahil nandito tayo sa Pilipinas, so dapat maging responsable tayo. Okay, pangalawa, pagpaparating sa mga otoridad ng mga kailangang gawin bilang isang mamayan tungkulin mong malaman at makialam sa mga nangyayari. So, wag naman marites yung mga impormasyon lang. Okay? Yan yung mga pwedeng nating isumbong, wag nating huwag tayong magbulag-bulagan. Yan, kung may mga krimen na nangyari or mga nakawan at naghahanap ng witness yung mga pulisya, makipag-cooperate po tayo. Okay? Next ay ang pagtulong na umangat ang kapwa Pilipino. So, isa po sa kahirapan syempre ang problema na kinakaharap ng ating mga kababayan. So, syempre, um, para syempre maiangat po ang kalagayan ng ating kapwa Pilipino, maaari tayong tumulong o magkawang-gawa. Maaari tayong magbigay, di ba, ng mga donasyon. Halimbawa, may mga nangailangan ng tulong. Ayan, pwede din naman tayong mangalap ng mga pondo at bigay ng mga pangangailangan upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na buhay. So, tulungan natin. Kung kaya nating tumulong po tayo sa paraan na alam natin. Okay, pangangalaga sa likas na yaman, at mga pampublikong pasilidad. Class, kung nasa public tayo, yan lalo na nasa paaralan kayo ng public school, alagaan naman natin yung mga pasilidad, hindi yung nangunguna tayo sa paninira ng mga gamit. Again, tungkulin po natin yan na pangalagaan yung ating mga pampublikong pasilidad kasi para naman na-enjoy din ng ibang kabataan kung ano yung na-enjoy nyo ngayon. Hindi na nila ma-enjoy kasi wala na, sinira na ninyo eh. Okay? Tingnan nyo naman yung paaralan natin, napakadaming mga sira na mga upuan, mga pintuan, mga bintana, at mga kung ano pa, dami-daming vandal. Ano kaya papala ninyo sa vandalism, no? Okay? Para bang pagmamay-ari nyo na yung mga ganong, yung facility na to. Tandaan mo, pampubliko yan. Hindi mo pagmamay-ari yan. Pagmamay-ari po yan ng ating pamahalaan. Kay public, ibig sabihin, actually, pagmamay-ari naman natin lahat yan eh. Kaya hindi lang ikaw ang nagmamay-ari niyan. Lahat dapat makinabang. Okay? Malinaw yun. Kaya nga pinapaalala sa inyo na ingatan para sa mga susunod ay magamit naman ng maayos. Yun yung hindi ninyo maunawaan talaga. Okay? Na ang mga pampublikong pasilidad ay dapat pangalagaan yan yung ating likas na yaman kasi pagmamay-ari ng lahat ng tao yan sa Pilipinas para na-enjoy din natin, 'di ba? So next ay ang pagtangkilik at pagsuporta sa mga produktong Pilipino. So alam niyo na yan, 'di ba? Suportahan natin yung mga local products. So kaya naman nating bumili ng mga tulungan yung ating mga maliliit na negosyante. Yan, tulungan natin, 'di ba? At suportahan po natin. Alam niyo ba na kapag bibili ako sa kahit saan, sa tindahan, sa grocery, sa mall, I'll just make sure na gawang Pilipino siya or made in the Philippines kasi nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. At the same time, nakakatulong tayo sa ating bansa. Okay? So, ma-promote pa yung mga local products natin. So, kung hindi nyo naman kaya, edi suportahan natin by just posting it in our social medias, diba? Nakakatulong na po tayo dyan. Okay, mga epekto, okay, ng gagawin mong pakikilahok. Ayan, una ay nabibigyan po ng panandalian at pangmatagalang solusyon ng iba't ibang suliranin sa lipunan. Halimbawa, mababawasan yung basurahan sa school kung ikaw ay lahat tayo ay kikilos
para mapangalagaan yung ating paaralan, 'di ba? Kasi nagsisimula yan siyaan, tapos sa bahay ninyo, sa ating community. Maayos na pamayanan sa ating bansa, o dahil nga po tayo ay sumusunod sa batas, magiging maayos at pinapangalagaan natin ang ating bansa, o 'di ba? Napaka ganda na maging maayos yung ating pamayanan at sa ating bansa. Napapaunlad natin ang ating bansa. So, yun lang. Naway ganun din, marami kayong natutunan at naway isabuhay po ninyo ito dahil wala namang ibang magmamana ng bansang Pilipinas kundi kayo din naman, okay, in the future. So, kahit aalis kayo ng bansa, again, bumalik po kayo ng Pilipinas dahil kailangan po ang inyong kakayahan upang maibahagi ito sa ating mga kababayan. So, para naman po sa performance task number 3, kahit 1 minute lang, okay? So, at least 1 minute, kaya ang bawat isa ay gagawa ng 1 minute video na nagpapakita ng mga gawaing pansibiko. So, yung mga tinalakay natin, mga gawaing pansibiko, ayan. So, kahit 1 minute video lang. Kaya halimbawa, nagwawalis ka, nagdo-donate ka, o parang ano lang siya, i-reenact mo lang, okay? Ang mga natutunan mong mga gawaing pansibiko. Halimbawa, sa kapitbahay mo nagtuturo ka, o yan. O halimbawa lamang po yan. O yan, so, balikan mo na lang yung lesson, ano na yung mga gawaing pansibiko, tapos ipasa mo ito sa leader mo, at leader naman, i-compile mo yung video, okay? Tapos, ipapasa mo sa akin, okay? I-compile mo. Last performance na po ito. Okay, again, last performance task na po ito. At siguraduhin na lahat po ay magpapasa dahil next week po ay exam nyo na. Okay? So, hindi na po tayo maghahabulan ha. Hanggang Monday and Tuesday lang po maaaring ipasa. So, yung slogan po sa Monday, itong video naman ay sa Tuesday naman po. So, tatadtarin na namin kayo ng mga, kasi hayaan nyo na last naman na ito. Okay, last na po ito. So, ayan. So, Monday po, that is May 6, and then Tuesday, May 7. So, regardless po kung asynchronous or synchronous po tayo, or babalik na tayo sa school. Ha? So, yan. Kung may katanungan, mag-PM lamang sa akin. Okay. So, again, kung natapos mo ang Module 1, Module 2, Module 3, okay. So, magko-comment ka doon sa YouTube ha, doon sa comment section. Para po, ayan, mabigyan kita ng 10 points. So, titingnan natin. Yan, tingnan mo yung mga comment mo. Yan, kung from Module 1, 2, and 3, meron kang comment. Okay, sinunod mo ito. Yan, meron ka pong 30 points total. Okay, so, maraming salamat sa inyong panonood and good luck po sa summative test na 50 items. See you later. Bye!